This is slightly intimidating. Dad, what about me makes you proud? Oh, man. Dad, what about me makes you proud? Dad, what about me makes you proud? Oh, man. Dad, what about me makes you proud? And I have to answer that one? Yes. Just about everything that you do. You're loving. You're funny. I could go on and on. What makes me proud about you is you just being yourself. I had trouble with alcohol. It was actually an intervention. Even with all the other people there, you were the real reason that I made the decision to go into the treatment center that I did. And thank you. Thank you. You're helpful. Yeah, you forgot the funny part. Your attention to hygiene. Dad, I'm grateful to you for choosing to stay when I was little. Why am I crying? At the time when I'm graduating and I'm packing up and leaving, then it's really gonna hit me. And I think about a time when if you're not around, like that would be awful. But like you're the person that would always laugh. Dad, I'm grateful because we didn't know how long you were going to be with us, so we're so happy that you're still here. Dad, I'm proud of you for knowing that the most important thing was to just give your kids so much time. I've always been impressed by you. You made it easy. Thanks. I miss having the chance to just check in with you. I miss your sketchbooks. I love you. I love you too. We don't say it enough. Hey. I love you, Dad. It doesn't compute until they're gone. So tell them now. Nakakaano lang din, nakakapukaw ng emotion yung, minsan kasi, tayo, wala sa rin tayong panahon sa ating mga anak, di ba? I-discuss yung, tulad din tinatanong nila, ano patungkol sa akin na ikinapaproud mo? Minsan we just go on with our lives, na hindi natin nasasabi kung ano yung mga gusto natin sabihin sa mga anak natin, amen? Yung mga anak din natin, hindi na rin, wala na rin panahon na sabihin, no? Nagkaroon tayo ng panahon na na-appreciate natin yung tatay natin. Amen? But tell them now. Amen. Happy Father's Day. Hallelujah. Well, so umagang ito, of course, nais nating batiin ang ating mga tatay for sa ating mga dedication, sa pagpapalaki, pag-guide ng ating mga anak. The best that we could ay iniingatan, pinoprovide, inaalagaan natin ang ating pamilya. The best that we could. Amen. Subalit, again, hindi tayo, like I myself, I don't consider myself I am far from perfect. May mga pagkakataon sa buhay ko na, Lord, sana or I wish na naging ganito ako. Pero, meron mga limitations. Amen. But, gayon pa man, sa tulong at biyaya ng Panginoon, and as we continue to draw our strength from the Lord, na pananampalataya sa Panginoon, alam natin na ang Panginoon ang patuloy na bibigay sa atin ng kalakasan, karunungan, at alam natin na ang Panginoon ay hindi niya pababayaan ang ating pamilya, amen, sa kabila ng ating mga kakulangan, but we release our faith to God, our Father, our ultimate Father. That what we believe is, sinasabi ko nga madalas regarding sa aking mga anak, that all my children will be taught by the Lord and great will be the peace of my children. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Gumagal-gal ko yung boses ko. Nahalata niyo. Praise the Lord. Amen. But today, ang nais kong I want to talk to you about today, pinamagatan nating understanding the love
of the Father. Maunawaan natin, ultimately, again, Happy Father's Day, and we appreciate our fathers. But today I want to talk to you about how great is the love of the Father and understanding that we have an ultimate Father, na meron tayong Ama na nasa langit, na kung saan siya ang tunay nating dapat nakilalaning, because He is a good Father. And He is our perfect Father. Amen? So, understanding the love of the Father, nais ko lang una sabihin sa atin that you have a Father. Kung meron pa kayong tatay na nangangaral o nagtuturo sa inyo sa ngayon, pahalagahan ninyo. Ay, kung may mga tatay kayo halimbawa na nangangaral sa inyo, nagtuturo sa inyo, pahalagahan ninyo yung mga sinasabi nila at tinuturo nila sa inyo. Kung meron pa kayong mga tatay na nangangaral sa inyo, nagsasabi na, huwag mong gawin to. Umuwi ka na maaga. Huwag ka na pumunta doon. Right? Pakinggan ninyo. Amen. Tingnan ninyo, i-weigh ninyo at least yung sinasabi. Kung minsan nagiging hindi responsable, yung parang unreasonable yung payo sa inyo, irreasonable, parang wala sa reason, i-consider ninyo. But my point is, pahalagahan ninyo because there will come a time in your life na hindi na ninyo, gustuhin man ninyong pangaralan kayo, hindi nyo na marinig yung pangaral nila. Amen? On the other hand, hindi mo man naranasan ang pagmamahal ng isang ama, maaari sa atin dito, may iba sa atin na hindi natin naranasan kung paano palakihin ng isang ama. Kasi maliit pa tayo, maaaring wala na sila, iniwan tayo, o kaya namatay yung ating mga tatay nung sila ay tayo maliliit pa, or whatever the case. Kung hindi mo man naranasan ang pagmamahal ng isang ama dahil maaaring naulila ka ng maga, o iniwan niya, o iniwan tayo ng ating ama, halimbawa, gusto ko lang malaman natin, today I want to talk to you and encourage you about you have a Father. A way of introduction, basahin natin Isaiah chapter 63, verse 16. Isaiah 63:16. Everybody say, I have a Father. Isaiah 63:16, doubtless you are our Father. Right? Doubtless you are our Father. Though Abraham was ignorant of us, and Israel does not acknowledge us, you, O Lord, are our Father. Our Redeemer from everlasting is your name. So we have a Father. Amen? Meron man tatay tayo na maaaring hindi naging perfecto sa atin, o gaano man tayo minahal ng ating tatay halimbawa, but I want to introduce to us to the perfect Father, the good Father, our faithful Father, the ultimate Father, na walang ninais sa bawat isa sa atin na tayo ay mapahamang. Meron tayong Ama, we have a Father who has a good plan for our lives. Na sinabi niya, I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a good future. Basahin natin ito sa The Passion Translation. For you are our loving Father. Even our ancestors, Abraham and Jacob, don't acknowledge us. You, O Yahweh, are our loving Father. From ancient times, your name is our Redeemer. So kung tayo man maaring hindi tayo kinilala ng ating Ama, o hindi tayo inaalagaan ng ating Ama, know for sure that we have a Father. Na ang tingin natin dapat, Panginoon, you are our ultimate Father, our loving Father. Isaiah 63 verse 16 sa Amplified, for surely you are our Father. Even though Abraham, our ancestor, does not know us, and Israel or Jacob does not acknowledge us, you, O Lord, are still our Father. Our Redeemer from everlasting is your name. Everybody say, I have a Father. Now, Jesus introduced, ang ating Panginoong Jesus din, nung siya ay naparito sa lupa, inintroduce niya ang Diyos Ama bilang Father. Na ang konseptong ito ay hindi
kumbaga pangkaraniwan sa mga Hudyo, sapagkat kilala ng mga Jew ang Diyos bilang Diyos. He is God, right? Siya ang creator of all things na hindi mo nga pwedeng banggitin ang pangalan niya, kaya wala silang vowel, Yahweh. Hindi mo pwedeng banggitin yung pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, right? Do not mention the name of your God in vain. God has been so respected in a sense na kahit ang pagsasalita sa kanyang pangalan ay with honor, so much honor, na natatangi lamang sa kanya. Because they knew God as God. But when Jesus came into the world, He introduced God as Father. Right? So, Matthew chapter 6 verses 5 to 9, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Pero tinuro niya, sabi ng Panginoon sa verse 6, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to, what's the next two word? Pray to your Father. So, inintroduce niya na itong Diyos na kung saan tayo lumalapit upang manalangin. Inintroduce niya na hindi lamang ito Diyos, a distant God, but He introduced God to us, to His disciples, as Father. Pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees you in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetition as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Verse 8, therefore do not be like them, for, what's the next two words? Your Father knows the things you have need of before you ask Him. In this manner, therefore, pray, our Father. So Jesus introduced God as Father. We have a Father. Kaya sabi again, balikan natin, ulitin natin yung Isaiah 63 verse 16, doubtless you are our Father. Though Abraham was ignorant of us, hindi man kami personally kilala ni Abraham, right? Hindi man kami, kung hindi man kami acknowledge ni Israel or ni Jacob, you, O Lord, are our Father. See? And again, Jesus introduced God to us as Father. We have a Father. Amen. Narito pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Well, tignan lang natin na John chapter 1 verse number 10. Just to slide this verse. John 1, beginning in verse 10, Jesus, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. So, dumating ang Panginoong Jesus sa kanyang bayan, subalit tinanggihan siya, hindi siya kinilala. Verse 12, malimit natin ito marinig, right? Lalo na tayo ay mga batang mananampalataya pa. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. But to as many as received Him, na tumanggap sa Kanya, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. So, sino dito tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, naniniwala sa Kanya na si Jesus namatay sa krus para linisin ang ating mga kasalanan. Right? To them, He gave the right to become children of God. This is then how you should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, because we have a Father. So regardless na kung tayo ay wala man tayong, hindi man natin naranasan ang pagkalinga
paggabay, pag-aaruga, pagpoprotekta ng ating tatay halimbawa sapagkat maaga tayong naulila. But we have a Father, an ultimate Father. At magpahanggang ngayon, ang responsibilidad ng Panginoon ay ginagampanan niya sa bawat isa sa atin. Amen? Romans chapter 8, 15, 16. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received, right? Past tense, you received the spirit of adoption, of whom we cry, Abba, Father. Nabanggit ko kanina ang pangalan ng Diyos para sa mga Hudyo in the Old Testament. Ito ay exclusive na pangalan na hindi lamang basta-basta binabanggit. Yet, God represented, o Jesus, ay pinakilala niya ang Diyos Ama sa atin bilang Father. And not only that, pinakilala na sa atin, ng salita ng Diyos, ang revelation about sonship, the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Abba. It's a very personal na pangalan ng Diyos doon sa personal na anak. Kumbaga, para sa atin, hindi mo lang matatawag yung, hindi lang yung matatawag na, hindi mo tinatawag yung tatay mo na, Father, halimbawa si Mateo o si Alonso lumapit kay Brother Joben. Father Joben, pwede ba ako kumuha ng soft drink sa ref? Father Joben? No, ang tawag mo kay Papa mo? Ang tawag kay Papa, kay Daddy? Anong, Papa, Daddy? Daddy! Na very personal. Tawag ng mga anak ko sa akin ay Papa. Hindi na ako tinatawag na Ama. Right? Father. Pero may sariling tawag, Papa, Dad. But sa atin, again, Jesus introduced God as our personal Father. And God has given us the spirit of adoption in which we can cry out, Abba, Father. Verse 16, the Spirit Himself, the Holy Spirit, the Spirit Himself, bears witness with our spirit that we are children of God. So dito sa atin, sa lahat ng mga na-born again, na kinilala natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dito sa ating kalooban, sa ating espiritu, ay may nagbe-bear witness, nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Na hindi ka ulila. Na sa panahon ng ikaw ay nahihirapan, may mga panahon na maaaring bilang tatay nag-iisa ka umiiyak, na hindi alam ng mga anak mo, hindi alam ng asawa mo maaari, hindi alam ng mga anak mo sapagkat ikaw bilang ama, kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging malakas, kailangan mong maging matapang. Subalit doon sa sikreto na, right? Doon, iniiyak mo ang kahinaan mo, saan kanino mo nire-reveal sa iyong ama. Amen. Subalit dito, na kung may mga panahon mang ganon, sa loob mo ay merong nagwi-witness that not only that you are saved, but you have a Father. Amen. Sa mga tunay na mga born again, may mararamdaman kayo sa loob ninyo na magbe-bear witness that God is my Father. Amen? Kung wala, praise the Lord. Amen. So the Passion Translation, for the Holy Spirit makes fatherhood, God's fatherhood, real to us. Ang Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin, ginagawa niya God's fatherhood real to us. Para ba pinatutunayan niya na tunay itong pagiging anak ko ng Diyos. So hindi lamang nagpapatotoo ang Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa iyo na ligtas ka. Na kahit na ikaw halimbawa ay huminto na sa pagtibok ang puso mo, ikaw ay mapupunta sa langit, ikaw ay mapupunta sa iyong Ama sapagkat ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? For whoever received Him, those who believed in His name, He gave the right to become children of God.
children not born of natural descent, nor of human decision, nor of the will of men, but the will of God. Amen. Alam natin na hindi lamang tayo sumanib sa isang relihiyon, na dati tayo ay Catholic, ngayon naman ay nag-born again na tayo. No? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ibinilang tayo sa pamilya ng Diyos at ibinigay ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ang Espiritong ito ay nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ako ay ama mo, anak kita. I will take good care of you. At ang pagiging Kristiyano natin, it's about growing in that relationship as a child of God. Christianity is not about attending churches week after week after week. And Christianity is not about doing sets of rules, but Christianity is about growing in that relationship, knowing God as your Father. Amen. So doon tayo dapat na lumalago sa pagkilala sa Diyos na ating Ama. Na kahit na meron man tayong mga nararanasan ng mga pagsubok maaari, but we come to our knees and we acknowledge that we have a Father. That the dependent tayo, our dependency is on God. Amen po ba? Na no matter how tough life can get, we get down on our knees because we know that we have a Father. And we acknowledge Him as our Father, not only our God. Amen po ba? Romans chapter 8 verse 16 sa NLT. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Romans chapter 8:16 sa ERV, easy to read version. The Spirit Himself speaks to our spirit and makes us sure that we are God's children. So ito sasabihin ko sa atin. If we have been born again, genuinely, genuine ka na born again. Dito sa loob mo, hindi pwedeng walang nagwi-witness na wala kang ama. Na ang Diyos ay hindi mo ama. Kung dito ay walang nagwi-witness sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos, maaari, I'm not judging anyone, but maaari, like anyone who doesn't sense this adoption, that God is my Father. I am a child of God. Maaaring ikaw ay pumasok lang sa isang relihiyon. Right? Ang sabi ng John chapter 17 verse 3, i-flash lang natin sa screen, it's not on my notes, para mabilis lang tayo. John 17:3. And this is, ito yung isa sa mga bagay na dapat memorize ng bawat isa sa atin, isa sa mga verses. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, eternal life means knowing God, our Father, through Jesus Christ, our Lord. Amen. Pag nakilala natin ang Diyos, ibinigay ng Diyos, ibinibigay niya ang Espiritu niya sa bawat isa sa atin. At yung Espiritong yon ang nagpapatunay, nagpapatotoo, bears witness with our spirit that we are children of God. Ang kaibahan natin sa mundo ay hindi yung hindi kayo dadanas ng pagsubok. Hindi yun yung kaibahan nyo sa mundo. Ang kaibahan natin sa mundo, kahit na merong mga problema, mga challenges, ang kaibahan natin sa mundo ay meron tayong Ama. Meron tayong pananampalataya sa Diyos. Meron tayong salita ng Diyos. Merong Santong Espiritu na nagtuturo sa atin kung ano ang gagawin. But if you don't realize that,
that the Holy Spirit Himself bears witness with your spirit that you are a child of God. Kung wala, mag-isip-isip ka. Baka kailangan mong mas malaking relihiyon. Amen. But I want you to realize, mga kapatid, that tayo ng mga anak ng Diyos, na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo nagpalit ng relihiyon. Wala tayo sa relihiyon. We are in the family of God. Amen. And God is our Father. Amen. At uulitin ko ulit, Christianity is about growing in that relationship as sons of our Father. Yan yung patungkol dyan. Ang pag-attend natin sa church, ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, ang paglago natin, ang paggrupo, pagkakaroon tayo ng mga life groups, it's about growing in your relationship with God, your Father. Amen. Doon tayo dapat na lumago sa relasyon yan, na alam natin that we can have confidence in this life, na alam natin na mahaharap natin ang bukas because we know that we have a Father. And we know that sinabi ng ating Ama na I will never leave you nor ever forsake you. While understanding the love of the Father, number one, the providing hand of the Father. As our Father, He provides. Nagpro-provide ang Ama sa atin. But again, itong mga babanggitin ko, this takes faith. Nagtitake ito ng faith. Hindi ito automatic na magdadrop sa lap ninyo. But this will constantly, yung constant na hindi man siya specific na faith, but, knowing that I have a Father. Constant sa umaga, alam natin na meron tayong Ama. Right? Na nakahandang mag-provide sa atin. James chapter 1 verse 16 to 17. So ito yung mga dapat nating ipaalala sa ating mga sarili na kung saan tayo kung kailan tayo ay parang nasi-short na. Kung saan financially wala nang nangyayari. Right? Praise the Lord. Sa atin, meron sa atin dito o sa mga iba pa, halimbawa nating mga kasama bilang mga magkakapatid sa Panginoon, alam ko na makakapagpatotoo kayo. There were moments in your life maaari. Merong mga panahon sa buhay ninyo maaari na kung saan nandoon kayo sa point na hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo. Right? Sino sa atin dumating sa ganung point na hindi mo na alam ang gagawin mo? Lord, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko dahil sa bagay nito. Subalit alam nyo, dahil meron kang Ama, meron kang Diyos na nagmamahal sa iyo, nakalabas ka pa rin dyan. Right? Dati wala kang trabaho. Hindi mo na alam kung saan mo kukunin yung susunod mong kakainin. Right? Pero ang Panginoon pa rin ang gumawa ng paraan, ang kumilos. Sa anumang kapamaraanan nito, maaaring ginamit ang tao, subalit ikaw ngayon ay nakalabas sa dapat mong labasan. Is it because of you? No, it's because of you have a Father. Amen. He has provided for you. James 1:16, 17 sa voice translation. My dearly loved brothers and sisters. Lahat ba na sinulatan niya, kakilala niya personally? Maaring hindi. Umabot sa ating kapanahunan, kilala ba tayo ni James? Hindi. Kilala mo ba si James personally? Hindi. Pero tawag niya sa iyo brothers and sisters. Why? Because surely we have a Father. Though Abraham may not acknowledge us, nor Israel may recognize us, but you, O Lord, are our ultimate Father. And James, sabi niya, brothers and sisters. Right? So si James, tinawag niya si Brother Ben. Brother Ben. Sister Michelle. Kaya ang tawagan natin sa isa't isa is brothers and sisters. Why? Because we have one Father. Amen. Narito pa po ba tayo?
Kasi wala tayo sa relihiyon, kundi tayo ay nasa isang pamilya. My dearly loved brothers and sisters, do not be misled. Huwag kayong mapadadaya. Every good gift bestowed, every perfect gift received comes from above. Right? Every good gift bestowed. Nakatanggap po ba kayo ng mabuting regalo? Mabuti? Saan ang galing yon? Kaya ano po? Sa kapatid ko po. Ano? Ginamit yung kapatid mo, pero galing sa Diyos. Amen. Every good gift bestowed, every perfect gift received, comes from above. Amen. Amen. Ang trabaho mo ba perfect? Perfect in a way, ang trabaho mo, na ito yung tumugon sa problema mo. Kanino nang galing ito? Sa boss mo? No. Sa Diyos. Narito pa po ba tayo? Sa ating Ama, na kung saan nang gagaling ang good gift and every perfect gift received. Recently, nabanggit ko na meron kaming pangangailangan financially na binabayaran every month. Hindi siya maliit na pera. Monthly binabayaran. Merong sumagot sa monthly for 5 years. Kanino nagmula? Sa tao? Ginamit ng tao. Salamat Panginoon. Pero kanino nagmula? Sa Diyos. Why? Because we have a Father. At bakit yung mga iba pa hindi isusunod ng Father mo? Right? Doon sa mga area na yun, kailangan pa tayong lumago na maranasan natin kung gaano kabuti ang ating Ama. Amen. Because Christianity is about growing in that relationship. It's about knowing how good your Father is. Amen. I have a Father na hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan. Maaaring nakaranas ako ng mga ganitong problema dahil sa kapalpakan, o maaaring sa ngayon, meron pa rin akong kinaharap. But the good thing is, I have a Father. At doon sa mga panahon na financially speaking, ay maaaring hindi na natin alam kung anong gagawin natin para tayo makawala doon, but still God intervenes because of the providing hand of our Father. Matthew 7, verse 7 to 11. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What man is there among you? Anong klase ng tao ito? Halimbawa, sa inyo, sabi niya. Anong klase ng tao ito? Na kung ang isa sa mga anak niya ay nanghingi ng tinapay, bibigyan niya ba ito ng bato? Anong klase ng tatay yan? Sabi niya, ng tao yan. Hindi kayo makakakita, tulad among sa atin ng ganyan. If you then being evil, tayo nga na hindi tayo compare sa kabutihan ng Diyos, right? Know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven will give good things to those who ask Him. Romans chapter 8, verse number 32 sa the Passion Translation. For God, ito pa yung pagiging, dito natin napapatunayan, God will provide for us. For God has proved His love by giving us His greatest treasure, the gift of His Son. Pinatunayan ng Diyos ang dakilang pag-ibig niya sa atin, papaano? Sa pagbibigay ng kanyang pinakadakilang kaloob. Sino yung pinakadakilang kaloob niya? His Son, the gift of His Son. And since God freely offered Him up as a sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give.
So kung binigay niya nga ang kanyang bugtong na anak na free sa atin, hindi niya pinabayaran si Jesus? 10,000. Ay, para sa kaligtasan. Right? 100,000 para sa kaligtasan. O kung hindi man yon, hindi niya sinabing, magpakabuti ka muna. Iwanan mo muna ang mga bisyo mo. Right? O maging mabait ka muna ng Ama bago mo tanggapin si Jesus. No, He freely gave us Jesus. Na sa Kanya lahat ng mananampalataya, Lord Jesus, I believe in You. That You died on the cross for my sins. Ganon kalibre. Nung binigay niya na nga ang kanyang bugtong na anak, nung tinanggap natin, nagtamo tayo ng kapatawaran. Sabi, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay? Number 2, the watchful eyes of the Father. The watchful eyes of the Father, nagre-represent ito ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Proteksyon. Genesis chapter 28 verse 15 sa Amplified. Behold, I am with you and will keep careful watch over you and guard you wherever you may go. I will bring you back to this promised land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Praise the Lord. Protection. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng protection. Behold, I am with you and will keep careful watch over you and guard you wherever you may go. Amen. Iingatan ka ng Diyos. Hindi kita iiwan. Babakapan ko lahat ng mga pangako ko sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, anuman ang mabuting bagay na inumpisahan niya sa buhay natin ay kanyang tatapusin. Number 6, verse 24 to 26, the Lord bless you and watch guard and keep you. The Lord make His face shine upon you and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. So the Lord will bless you and watch guard and keep you. The Lord is your keeper. 1 Peter chapter 5, verse 7, Amplified. Casting the whole of your care, all your anxiety, all your worries, all your concerns, pagkakast ng care. Amen. Once and for all on Him, for He cares for you affectionately. Nagpapahalaga ang Diyos sa atin na merong affection and cares about you watchfully. So ang Diyos, watchful siya. Pinagmamasdan ka ng Panginoon. Iniingatan ka ng Diyos. Amen? The compassionate heart of the Father. Luke chapter 15 verse 20. And He arose. Ito yung kwento doon sa libughong anak na kinuha niya ang kayamanan ang kanyang mana at ginamit niya ito sa malaswang pamumuhay. Nagpakalayo-layo siya na sinabi niya, sana kung makalayo lang ako sa tatay ko, pagiging masaya ako. When they hear the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, they hid. Lumayo na sila. Dati, kapag dumarating ang presensya ng Panginoon, lapit sila. Kasi in the presence of God, there is fullness of joy. Lapit sila. Ngayon na may kasalanan na sila, ayaw na nila ng presensya ng tatay nila. Alam niyo po ba na sa mga anak, ganun din? Lalo mga maliliit pa sila pagdating ng tatay. Ayaw na si tatay. May pasalubong niya. Pero pag sila na namumuhay, na sarili nila, una sa eskwela, pag dinalaw mo, punta mo sa eskwela, hindi na magpapakita sa iyo yan. Lalo na sa trabaho, pag may ginagawa ng iba, ayaw ka nang makita. Itong alibughong anak, right? Sa presensya na siya ng tatay niya, lahat ay nandoon. Yan sabi niya, kinangman ako, magpapakalayo-layo ako sa'yo, ayaw ko na tayo sa'yo. Puro obligasyon, puro obligasyon. Right? Gusto ko ipamuhay ang buhay ko, sarili. And then eventually you will realize na the further you go away from your Father is the deeper you sunk into lalo kang lulubog doon sa mundo. And then, one day, marirealize mo, tama pala si tatay. Babalik ako sa kanya. Right? At ang kagandahan sa Ama ay hindi siya nagtanim ng sama na loob, kundi mercy and compassion.
Hallelujah. Yan yung puso ng Ama. The guiding voice of the Father. Ipinapakita ng Ama ang pagmamahal niya sa anak sa pamamagitan ng pag-guide, sa pamamagitan ng pangaral. Nabanggit ko na ito sa atin, hindi po ba? Halimbawa si J. Mark, may anak. Ang pagpapakita mo ng pag-ibig mo sa anak mo, ang maliliit pa, yayakapin mo. Sa ngayon, hindi na yakap. Hindi mo may paparamdam sa kanila yakap na mahal kita. Ang may paparamdam mo, pag-guide sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral mo. Doon mo ipapakita na mahal kita. Iniingatan kita. Kaya ka pinapangaralan. Hindi nila maintindihan. Kaya sabi ng Proverbs chapter 1 verse 8, My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother. Proverbs chapter 4 verse 20, My son, give attention to my words, incline your ears to my saying. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Nandito sa pangaral ang karunungan. Proverbs chapter 5 verse 1 and 2, My son, ang Proverbs makikita ninyo yan, laging yung ang gentleness niyan. Hindi yan siya, my son. Hindi yan siya. Pag magbabasa kayo, mayroon yan siyang tone. Ang tono niyan, my son. Hindi, my son. My son, pay attention to my wisdom. Ang pangaral ay karunungan. Lend your ear to my understanding, that you may preserve discretion, and your lips may keep knowledge. So sa pangangaral, pag in-embrace mo yung pangaral ng iyong ama, ng ating ama, ang kanyang salita, doon mo na pre-preserve ang buhay. Doon ka na poproteksyonan. At ganoon din bilang mga ama sa atin, yun din yung puso ng bawat tatay sa kanilang mga anak. Na dapat ninyong maunawaan na ang instruction ito ay nagpapatunay at nagbibigay sa inyo ng pagiging ama na nag-iingat sa inyo buhat sa kapahamakan na maaari ninyong kasadlakan sa mundo ito. Amen. Na dapat nating maunawaan. Nabanggit ko na ito, one of God's demonstration of love is teaching and training. Demonstration niya ng pagtuturo. Minsan, di ba, karamihan sa ating mga anak, kung kayo hindi sanay sa mga pagtuturo, karamihan sa atin, ito narinig ko nila pa ulit-ulit. Ay na naman. Pero ang pangaral ng magulang ay pagpapatunay ng pagmamahal nila sa inyo. Amen. Hebrews chapter 12, 5-11 sa the Passion Translation. And you have forgotten his encouraging words spoken to you as his children. He said, My child, don't underestimate the value of discipline and training of the Lord your God. Discipline and training. Mabanggit ko lang ito, mga kapatid, sa paglago natin sa buhay, sa paglago natin sa paglago natin spiritually, lalago tayo doon sa ating pagiging Kristiyano, sa ating spiritualidad sa pamagitan ng tatlong bagay. Very quick. Tatlong bagay. Pag-o-offer ng ating katawan sa Panginoon, Romans chapter 12 verse 1, at ang pagre-renew ng ating kaisipan sa salita ng Diyos, Romans chapter 12 verse 2. At ang pangatlo, yung training. Kung gusto nating lumago sa ating buhay na spiritual, hindi natin pwedeng baliwalain ang training. Ganon din sa pagmamature natin sa buhay. Nalilito pa po kayo? Pagmamature natin sa buhay, hindi kayo lalago kung wala ang disiplina at training. Ibig sabihin, may mga tao na hindi pa lumago individual na mga tao. Nagkaedad lang. Right? Pero hindi lumago. Hindi naging responsable sa buhay. Hindi alam kung paano i-handle ang problema. Kasi hindi sila lumago bilang isang individual. Kasi hindi natutong umawak ng responsibilidad. Yun ay hindi sila nabigyan ng tamang training at disiplina. Pero kapag ang isang taong mature,
Nag-mature na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang pumasok sa buhay mag-asawa. Pagpasok sa buhay mag-asawa, dapat ang dalawang individual ay nag-mature na sila as an individual person. Amen. Kaya maraming pamilya, kaya maraming mga bata ang nagdurusa kasi merong dalawang individual na hindi pa nag-mature, nagsama, nagkaroon ng anak. Nakakala nila ang buhay ay para sa emosyon lang. Na may nararamdaman ako sa iyo, pogi mo, maganda ka, magsama tayo, o kaya kita-kita. And then, gano'n na lang. Why? Hindi nag-mature. Hindi sumunod sa payo ng magulang. Ang sinunod, emosyon. Right? Nagdaan na. Ano nangyayari sa bata? Akala nila makakapaghanap naman ako ng trabaho. Pero magkahanap ka man ng trabaho, since hindi ka nag-mature as an individual, hindi ka nagiging responsable. Amen. Hindi mo alam kung paano hawakan ang buhay. Much more, hindi mo alam kung paano maging ama sa iyong anak. Sino ang nagdurusa? Yung mga bata. Sino ang nagdurusa? Ang ating generation. Kaya bawat henerasyon ay nagde-decline ang moralidad. Kasi may mga tao na hindi ayaw sumunod sa training, ayaw sumunod sa pangaral, ayaw sumunod sa pagpapaalala ng magulang, pag-guide sa kanila ng pagpapakita ng pagmamahal. Nagdi-decline ang moralidad ng bawat generation because of that. Hindi natin nakita yung value ng discipline, ng training. Praise the Lord. Hallelujah. Babasahin ko lang ito tapos na po tayo. Praise the Lord. Baka kasi ni Mega mag-share kanina eh. Joke lang. Binubura naman natin yun doon, di ba? Anyway, so basahin lang natin itong Hebrews. Nasa verse 5 tayo. Sabi, my child, don't underestimate the value and discipline and training. Ito lang mga kapatid, kung i-take ninyo ito sa mga kabataan, kahit sa atin. Kasi minsan na-underestimate natin yan. Kung pahalagahan natin the training of the Lord your God, or get depressed when He has to correct you. Verse 6, for the Lord's training of your life is the evidence of His faithful love. So maliwanag yan dyan, na ang training ni Lord sa atin, yung discipline niya. Ang disiplina, ang pinakasimplest na pagpapaliwanag sa disiplina, ganito lang yon. Disiplina, yung pagbabawal sa'yo, halimbawa sa bata, pagbabawal sa'yo ng mga bagay na ikasasama mo. Right? At ang pagbibigay sa'yo ng mga bagay na hindi mo gusto, pero makabubuti sa'yo. Disiplina. So halimbawa, pag dinidisiplina ka, pinagbabawalan ka lang ng gusto mo, pero hindi pala makabubuti sa'yo. Dinidisiplina ka. Nasusundan pa po ba ninyo ako? O kaya naman, meron kang gustong gawin, yun na nga, pagbabawalan ka, dinidisiplina ka. Susunod ka lang sa disiplina. Pero naman yung ayaw mo, yung mga ayaw mo naman, ipapagawa sa'yo. Halimbawa ng hugas plato. Mga responsibilidad. Bibigyan ka ng responsibilidad. Ayaw mo. Pero disiplina, tatanggapin mo. Kasi makabubuti sa'yo. Na hindi mo lang alam na makabubuti sa'yo, pero kapag ikaw ay nahawakan mo na maigi ang mga responsibilidad na ito, natututo kang humawak ng malalaking responsibilidad. Disiplina. Amen. Ayaw natin, dinidespise natin yung mga yon. Hindi po ba? Kasi gusto natin, disiplina. Disiplina pa. Praise the Lord. Evidence of His faithful love. And when He draws to yourself, it proves you are His delightful child. Verse 7, fully embrace God's correction as part of your training. Yung mga correction ni Lord. Katulad halimbawa sa atin, pangangaral. Right? Tinuturuan tayo. Hindi natin tinatanggap. Pero kung tatanggapin natin yung correction ng Panginoon halimbawa, natitrain tayo for He's doing what any loving father does for His children.
For who has ever heard of a child who never had to be corrected? May nakakita ba kayo na anak na hindi kinurek kailanman ng kanyang tatay? Ako hindi. Kahit pa paano, kinukorek ako ng tatay ko. Right? Nakakita ba kayo ng gano'n na anak na hindi kinukorek ng tatay? We all should welcome God's discipline as the validation of authentic sonship. For if we have never once endured His correction, it only proves we are strangers and not sons. And isn't it true that we respect our earthly fathers even though they corrected and disciplined us? Then we should demonstrate an even greater respect for God, our spiritual Father, as we submit for His life-giving discipline. Our spiritual Father, we submit to His life-giving discipline. Our parents corrected us for a short time of our childhood as it seemed good to them. But God corrects us through our lives for our own good, giving us an invitation to share His holiness. Now, all discipline seems to be more pain than pleasure at the time. Pag dinidisiplina ka, kasi nanggagalahitig ka. But later, it will produce a transformation of character. Yun yung tinutukoy natin. Lumalago. Lumalago na siya. Kasi doon sa training. Nagtra-transform na yung character from childhood to maturity. Kaya na niyang humawak ng responsibilidad. Nagiging matapat na siya. Right? Kaya niyang sundin yung kung anong sinasabi niya. Right? Kasi individually malago na. Amen. And unfortunately, kahit mga Kristiyano, may pamilya na, halimbawa, hindi pa rin malalago. Hindi lumago as an individual. Hindi pa rin na-transform ang character. Kasi wala pa rin pagdidisiplina. Amen. But if we welcome the discipline of our Father, katulad ng salita ng Diyos, na ating sinusunod, my son, pay attention to my words, incline your ear to my saying, etc., etc. Amen. So, ang response lang natin dyan, believe that you have a Father. Believe in the Lord Jesus. Amen. Receive His love. Amen. Tanggapin natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Receive His love. And obey the instruction of our Father. Amen. Para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maranasan mo ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang kagalakan ng Diyos. Amen. At pagka tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ito, lalago ka bilang isang individual na tao. You will grow as an individual person. Magiging pagpapala ka sa marami, magiging mabuti kang halimbawa kahit na ikaw ay bata pa. Amen? Pinata ka, dalaga ka, subalit ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, magiging tunay kang pagpapala sa mga tao sa paligid mo when you begin to grow in that spiritual maturity by nabago yung character mo. It's because you embrace the love, the discipline of the Father. Amen. Not just, hindi lang yung kanyang provision, hindi lang yung kanyang protection, hindi lang yung kanyang mercy, but you welcome and embrace the loving, the guiding voice of your Father. Amen.